Magandang umaga po sa bawat isa and welcome po sa Sunday morning service dito sa Jesus Christ Baptist Church. Welcome din ho sa ating mga kapatiran at mga kaibigan online at tayo nagpapasalamat sa iyo. This is the first Sunday of August. Mga kapatid, August na. Next month, bare months na. Wow, napakabilis ng panahon at pwede na ho simulan na isipin ang ireregalo sa akin sa Pasko. Biro lang ho, biro lamang ho. Well, ilan ho muna mga announcements and reminders and pag-welcome ho sa ating mga kakabisita. At una ho, ating gustong i-welcome si Kuya Jun Manuel Chavez. Jun Manuel, welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. Purihin ng Panginoon. Naarin na po kayong maupo. Kapitbahay nila Sister Marica, purihin ng Panginoon. At welcome back doon sa mga pamangkin. Mga pamangkin, tama, ng Magallanes family. Purihin ng Diyos. Meron pa ba tayong first time na panauhin? Anong pangalan po si Sir Danica? Dwayne Wade. Ay, hindi. Dwayne lang. Si Kuya Dwayne. Kuya Dwayne, welcome po sa JCBC. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Welcome po. Salamat ho sa inyong presensya. Meron pa ho ba? First time? Si Ate Rinoa. Ate Rinoa, welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. Purihin po ang Panginoon. Okay. And sana hindi ito yung una at huli, kundi una at simula na tayo makapagsama-sama sa pagluluwalhati ho sa ating Panginoon. Meron ho bang may birthday ngayong linggo? Kahapon ho ay nag-birthday si Pia at purihin ng Diyos at napakalaking kagalakan na maging kabahagi ho sa pagdiriwang na yon. And then, gusto natin batiin, magdiriwang ng kaarawan si... anniversary pala muna. Anniversary ni Sister Sheng at ni Brother Jem. Sister Sheng, Brother Jem, nanonood sila online sa August 8. So advance happy anniversary po. At pag-pray natin si Truth, may lagnat si Truth, yung bunsuho nila. And then August 11, anniversary rin ni Sister Pinky at ni Brother Alex. Sister Pinky, Brother nasan na? Nasan? Ayun, nalayo ng tingin ko. Sister Pinky, asan ang sweetheart niyo po? Ex-boyfriend, nando sa likod. So, advance happy anniversary ho sa kanila. And birthday din ni Brother Alex. Napakagandang regalo ng binigay ni Sister Pinky sa birthday ni Brother Alex. Siya ay nagpakasal kay Brother Alex. So, purihin ang Panginoon sa bagay ho na yan. Happy anniversary and happy birthday po. Mabilis na announcement. So, mamaya ho ay mag-observe tayo ng Lord's Supper. So, muli, paalala sa mga bata. Very curious sila dyan. Atin hong bantayan. Pangalawa, magkakaroon ho tayo ng quick meeting. Very quick meeting lang patungkol sa ating Sports Fest. At salamat po sa mga nag-sign up muli. Ang hindi naka-sign up, hindi maglalaro. Ganun ho kasimple. So please sign up sa atin hong Sports Fest mga categories. Meron hong pool. Hindi, yung may mga pitcha ba? Magdadala ang JCBC Pandi. Wala lang pustahan. Okay? Talagang laro-laro lang. So meron ho pwede hong mag-sign up ho dyan. And then yung mga doble, halimbawa, merong doble sa ilang categories, maglalaban sila at subukan natin maglaban sila this coming Lord's Day. Next week, Lord's Day, August 12. Wala pa hong nakatala sa chess, wala pa rin nakatala sa relay race, so please sign up at nawa ho, ito ho ay maging kagalakan ng atin hong mga kapatiran. Mamaya ho ay merong Joy Fellowship, mga kabataan, pagkatapos ng second service. Kung kayo ay 13 years old above, kayo at walang asawa, kayo ay invited sa Joy Fellowship. Yan ho ay sa ganap na 3:30 or 3:45 p.m. dito sa JCBC. Ensemble, nais nyong matuto sa pag-awit, ipagamit yan, umawit bilang isang grupo. So mamaya ho ang practice ho niyan 12:45 p.m. dito rin ho sa ating church. Next Sunday ay magkakaroon ho tayo ng Couples Fellowship. Siguro after na lang ng Sport Fest. Malamang August 27 ang ating couples, baka masyadong maging ipit. August 27 ho ang ating magiging Couples Fellowship. So mga mag-asawa or malapit na mag-asawa, please note that in your calendar. And then lastly, listen po mga kapatid, meron tayong kapatid sa Panginoon na laging ipinapagamit ang okasyon ng kanyang kaarawan para maghanda dito sa church at ang goal ay makapag-imbita. So therefore, sa August 20, ang ating gawain is more geared toward evangelistic service. Ipag-anyaya ho natin, dito tayo manananghalian sa church, pag-pray ho natin ang gawain na ito. At yan ho ay kaarawan ng ating kapatid na si Brother. August 21 ang kaarawan niya, pero lagi niyang pinapagamit. Kaysa
mag-birthday lang daw na sila o kami-kami ay talagang ipinapagamit niya dito at maging okasyon din para mag-imbita. So pag-pray natin yan at ipag-invite po natin. So yun ang ating mga announcements at muli, welcome po sa ating gawain ng pagsamba. At sa ating pagsisimula, tayo ho muna ay magkaroon ng paghahanda. Tayo dumako sa ating personal na pananalangin, hingin natin ng tulong, gabay, at pagsiyasat ng Diyos sa atin upang tayo ay ihanda sa pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami ay patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, O Diyos. Ikaw ang nag-iisa at tunay na Diyos, may lalang ng langit at lupa. At ikaw rin, O Diyos, ang nahabag at nagsugo ng iyong bugtong na anak upang magligtas ng mga makasalanan. Salamat, O Diyos, sa dakila mong biyaya. At salamat, Panginoon, sang-ayon sa katotohanan ng iyong mga salita, na kami ngayon na natitipon upang sumamba sa iyo. Sa dakong ito, Panginoon, ay tunay nga, hindi ka malayo kung hindi ikaw ay naririto. Salamat, O Panginoon, sapagkat maaari ka naming sambahin. Salamat, O Diyos, sapagkat maaari ka naming paglingkuran. At nawa sa aming gawain ngayong umaga, tulungan, ingatan, paalalahanan mo kami, Panginoon. At tanglaw mo, O Diyos, ang kalagayan ng aming mga puso at kaisipan. Lord, wag nawang mangyari. Wag nawang mangyari sa amin, O Diyos, na ang aming nguso, ang aming katawan ay naririto, ngunit ang aming puso at kaisipan ay malayo sa pagsamba sa iyo. Lord, saliksikin mo rin nawa kami sa anumang mga kasalanan. Gaya ng amin na pag-aralan kanina sa Sunday School, O Diyos, ang mga kasalanan sa aming bibig. Patawad, Panginoon, sa mga salita na hindi nakakaluwalhati sa iyo. At Ama, tulungan mo kami na maging mapagbantay. At gayon din, Panginoon, nawa ang aming mga bibig ay magamit namin ngayon sa pagpuri sa iyo. Na sa aming pag-awit, O Diyos, maluwalhati ka. Na sa aming pananalangin, pagbabasa ng iyong salita, sa pagkakaloob at maging sa pangangaral ng iyong salita, ang lahat ng ito, O Diyos, ay maging mabangong samyo sa iyong harapan. Panginoon, kahabagan mo po ang aming mga kapatiran, mga mahal sa buhay na may mga karamdaman. Lord, ang aking sariling anak, ang anak po ng Gahede Family, si Truth, ay mapang mga kapatiran, Panginoon, si Brother Dave, patuloy po namin nilalapit sa iyo. O Diyos, ikaw ang perpektong nakakaalam ng bawat kalagayan. Lord, ikaw na may hawak sa mga ibon, nagpapakain sa kanila, at nagbibihis sa mga damo, O Diyos. Muli kami ay humahawak sa katotohanan na ikaw ang may hawak sa aming mga kapatiran at mga mahal sa buhay na ito. Thank you, Panginoon, na pwede kaming magpahinga sa katotohanan ito, O Diyos. Ikaw lamang ang maluwalhati sa aming kalagitnaan, Panginoon. Patuloy kang kumilos sa buhay ng iyong mga mananampalataya at kahabagan mo ang mga wala pa sa pananampalataya kay Kristo. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa iyo po tayong lahat at tayo po'y umawit ng papuri sa ating Panginoon. At tayo po'y umawit sa Panginoon. Awitin po natin, iniligtas ng pag-ibig. Buhay ko ay kay dilim, sa salay lugmok, at walang makasagip, buhat sa paglubog. Ngunit dininig ng Diyos ang aking pag-ibig,
at ako'y iniligtas ng pag-ibig. Pag-ibig niya ang nagligtas sa aking pagkakalugmok. Itinaas pag-ibig niya ang nagligtas sa aking pagkakalugmok. Itinaas ang lahat sa buhay ko, aking ihahandog sa amang mapagmahal, sa akin tumubos. Pupurihin ko siya ng may pagmamahal, paglilingkuran ng may katapatan. Pag-ibig niya ang nagligtas sa aking pagkakalugmok. Itinaas pag-ibig niya ang nagligtas sa aking pagkakalugmok. Itinahas taong makasalanan, manalig kay Jesus. Hahanguin ka niya sa pagkakalugmok. Buhay mong binabagyo, papayapain niya. Lapit na at kay Jesus pasakop ka. Pag-ibig niya ang nagligtas sa aking pagkakalugmok. Itinaas pag-ibig niya ang nagligtas sa aking pagkakalugmok. Manatili po tayong mga tayo para po sa ating salita ng Diyos. Magandang umaga po mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon para po sa pagbasa ng kanyang mga salita. Magmumula po sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, talatang 33 hanggang 39. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. Sino ngayon ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Ang Diyos ang nagtuturing na matuwid. Sino ang hahatol upang ang tao'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay, ngunit muling binuhay, na ngayon ay nasa kanan ng Diyos at siya ring namamagitan para sa atin? Mayroon bang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba, kapighatian, pag-uusig, taggutom, kahubaran, panganib, o ang tabak, gaya ng nasusulat, dahil sa iyo'y maghapon kaming nabibingit sa kamatayan.
itinuring kaming mga tupa sa katayan. Subalit sa lahat ng ito, tayo'y lubos na tupay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat lubos akong naniniwala na kahit kamatayan o buhay, mga anghel, mga pamunuan, mga bagay na kasalukuyan, mga bagay na darating, maging mga kapangyarihan, kataasan, o kalaliman, o kahit anumang bagay na nalikha na hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita, maaari na po tayo magsiupo. Muli po tayong mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Rock of Ages. Rock of Ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy wood and side which flow be of sin the double cure. Cleanse me from its guilt and part. Pour up my hands can fulfill thy lost demands. Could my zeal no respite know? Could my tears forever flow? All for sin could not atone. Thou must save, and thou alone. Nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. Naked run to thee for dress, helpless look to thee for grace. Fall I to the fountain fly, wash me, Savior, or I die. While I draw this fleeting breath, when my eyelid close to death, when I soar to worlds unknown, see thee on thy judgment throne. Rock of Ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Tayo po yung magsitang lahat para po sa ating pagkakaloob. Purihin ang ating Panginoon. Para po sa pagbasa ng ating basihan sa pagkakaloob, atin pong basahin ang 2 Corinthians chapter 9 verse 6 hanggang 8. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Balain po ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. O aming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan, banal at mabuti,
Kami ngayon, O Diyos, ay muling lumalapit sa iyo sa panalangin, Panginoon. Kami patuloy na nagsasamba at patuloy na nagpapasalamat sa kadakilaan mo na nagligtas sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. O Diyos, anong awa, anong biyaya ang binigay mo sa amin. Maraming salamat po. Nawa, O Diyos, sa kadahilanang ito kami patuloy na magsamba sa iyo. O Lord, kami nananalangin din sa aming pagkakaloob sa araw na ito, Panginoon. Nawa, O Diyos, likhahan mo kami ng puso na may kagalakan sa pagbibigay, sa pag-aalay sa iyo. Hindi lang sa lapi, O Diyos, kundi ang aming mga puso mismo ang aming ialay sa harapan mo, O Diyos. Nawa anumang kasalanan, anumang karumihan, Panginoon, ang masumpungan mo, ipagpatawad mo, O Diyos, at tulungan mo kaming pagsisihan ang lahat ng ito. Ang sa ngayon, O Diyos, habang kami nag-aalay sa iyo, ito ay maging katanggap-tanggap sa harapan mo. Maraming salamat pong muli, O Diyos, sa patuloy na pagpapala mo sa amin, pisikal man o spiritual man, Panginoon, kami patuloy na umaasa sa iyo, na patuloy din namang nagbibigay at nagbibiyaya sa amin. Nawa pagpalain mo ng patuloy ang aming gawain sa umagang ito, Panginoon, maging ang aming Lord's Supper mamaya, O Diyos. Nawa ang lahat ng mga bagay na ito ay magbigay ng kapurihan sa iyo. Maraming salamat pong muli sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. O tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kung meron hong isa sa pinakamalalim, pinakamatamis at pinaka-intimate na matinding bond or relationship sa buhay na ito, ay walang iba kung hindi ang mag-asawa. That marriage relationship. And yes, we can even say that it is even deeper than the relationship of parents and children. Sapagkat ang magulang ay hindi isang katawan sa kanilang mga anak. Pero ang asawang lalaki ay isang katawan sa kanyang asawang babae. Yes, two are become one in marriage. So ito ay napaka-intimate, ito ay napaka-personal, ito ay napakasarap na relasyon sa disenyo ng Panginoon sa pagitan ng mag-asawa. At ito'y isang relasyon na dinisenyo at ibinigay ng Panginoon at kagaya nga ng kasama sa madalas na sumpaan, till death do us part. So this very wonderful, strong, deep, God-given relationship is parted by death. Na paghihiwalay, napuputol sa pagdating ng kamatayan. Well, kaya ako sinabi huyaan sapagkat kumpara dito, ang isa sa pinakamaganda at pinaka-importanting relasyon na meron tayo ay walang iba kundi ang relasyon natin sa Diyos. Ang pagiging mga tunay na mananampalataya ni Kristo. Ang pagiging mga tunay na anak ng Diyos. And let me tell you mga kapatid, death will not part you from Christ. Hindi tayo mapaghihiwalay. As we have read, kahit ang kamatayan man ay hindi tayo maihiwalay kay Kristo. At sabi nga ng mga unang mangangaral, ang kamatayan ay magdadala pa sa atin. To be absent from the body is to be present with the Lord. So ngayong umaga hong ito ating titignan and sa biyaya ng Diyos tatapusin natin ang Romans chapter 8 verses 33 hanggang 39.
At pag-aaralan natin ang katotohanan that no one can separate us from Christ. No one can separate us from Christ. There is absolutely nothing in this world that can successfully separate a true believer from the saving love of God in Christ. Walang anumang bagay sa mundong ito, walang anumang bagay sa sanlilikha ng Panginoon na maaaring maghiwalay sa tunay na mananampalataya sa nagliligtas na pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Bago tayo magtuloy sa ating pag-aaral, tayo muna ay manalangin. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, kailangan namin ng mga mata na nakakakita ng iyong katotohanan. Kailangan namin ng mga tainga na nakakarinig. Tulungan mo nawa kami ngayon, O Diyos. Lord, marami kaming alalahanin, maraming mga umagambala sa aming kaisipan, mga kabigatan. Lord, nawa ang lahat ng ito ay lalong magtulak sa amin palapit sa iyo. Nawa, maging sa aming pakikinig ngayon ay maluwalhati ka. Lord, hindi ang tinig ng tao, kundi ang katotohanan mo, ang salita mo ang marinig, at lalong makita kung gaano katibay, gaano kaganda, gaano kadakila ang kaligtasan na iyong ginawa. At ito, Panginoon, ay magdulot sa amin ng lalong papuri at pagmamahal sa iyo. Ikaw lamang ang maitaas sa lahat ng ito. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, magkaroon ho tayo ng mabilis na review sa ating mga napag-aralan as we end, Lord willing, this chapter of Romans. Romans chapter 8 verse 1 na ating napag-aralan, ang sabi ng salita ng Diyos, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Wala nang anumang hatol ang mga na kay Kristo Jesus. Listen, hindi relihiyon ang usapan. Hindi sinabing wala nang anumang hatol ang mga nasa Baptist Church. Wala nang anumang hatol ang mga nasa Iglesia ni Cristo o nasa Romano Katoliko o nasa Seventh-day Adventist. Religion is never the primary or the determining factor. It is in Christ. So ang tanong ngayon na naririto ka, are you in Christ? Dahil kung wala ka kay Kristo, ikaw ay nasa ilalim ng hatol. And guess what? Siguradong masusumpungan na ikaw ay may sala. Sapagkat wala sa ating walang kasalanan. So narito ang dakilang kaligtasan at ang question dito is this salvation secured? Pwede bang mawala ang kaligtasan nito? At ang sagot ay ito ay hindi maaaring mawala. Nandito ang katotohanan na ang banal na Espiritu ay nakatahan sa mga mananampalataya sa verse 9 ng Romans 8. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. At itong ye ay yung mga na kay Kristo Jesus. Itong ye ay yung mga sa verse 1, those who are not anymore under condemnation. Sino daw ito? But ye are you're not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Kung nakatahan sa iyo ang Espiritu ng Panginoon. If any man have not the Spirit of Christ, he is not of His. Kung wala sa iyong banal na Espiritu, sorry kaibigan, hindi ka kay Kristo. Hindi ka anak ng Diyos. Hindi ka Kristiyano. Ang sabi sa verse 10, and if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. Verse 11, but if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you. Kung nakatahan sa iyong banal na Espiritu, narito ang napakagandang katiyakan. He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, nakatahan sa iyo ang banal na Espiritu, ang Ama mismo, siya na nagbuhay muli kay Kristo, ay tiyak na bubuhayin ka rin namang muli. Sigurado ang pag-asa ng muling pagkabuhay sa lahat ng totoong tinatahanan ng banal na Espiritu ng Panginoon. Ganun katiyak ang ating kaligtasan. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu rin naman ay maaari tayong tumawag sa Diyos na ating Ama. Isinugo ng Diyos ang banal na Espiritu sa atin, whereby we cry, Abba, Father, sabi ng salita ng Diyos. At kung mga anak, ang sabi sa verse 17, and if children, kung nasa iyo ang banal na Espiritu, anak ka ng Diyos. At kung mga anak, ang sabi ng Biblia, and if children, then heirs. At sa iba sa atin, anong heirs? Hangin, no? Heirs, tagapagmana. Si LeBron James ay napakayaman.
Ang tagapagmana niya ay yung kanyang mga anak. Ang tagapagmana ng Diyos ay yung mga anak ng Diyos. And if heirs and if children, then heirs of God, join heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Mga tagapagmana ng Diyos, mga tunay na mananampalataya. Ang tunay na mananampalataya ay magpapatuloy sa pananampalataya. Oo, magpupursige hanggang sa katapusan, sapagkat ang mga mananampalataya ay iniingatan, sinusustentuhan ng Panginoon. Nandito ang mga ebidensya sa verse number 13. Babalik tayo ng konti. Romans chapter 8 verse 13. For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Narito ang katotohanan na ang totoong mananampalataya na tinatahanan ng banal na Espiritu ay magpapatuloy sa pakikipaglaban sa kasalanan. Ang totoong Kristiyano, listen, ang larawan ng totoong Kristiyano ay hindi isang taong walang kasalanan. Ang totoong Kristiyano ay isang taong pinapatay ang kasalanan, nilalabanan ng kasalanan. Ito ba'y nangyayari sa buhay mo? Meron bang pakikipaglaban sa kasalanan? Romans 8 verse 23 ang sabi, and not only they, but ourselves also, hindi lamang ang sannilikha, kundi tayo rin naman, mga mananampalataya, which have the fruit of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. Christians, true Christians are waiting. May hinihintay at hindi tayo naghihintay hanggang sa dumating ang pagkatubos ng ating mga pisikal na katawan. Listen, a very wonderful truth. Hindi lamang ang kaluluwa ang niligtas ni Jesus. Niligtas ni Jesus ang buong tao. Ang kanyang binayaran na hindi lamang para sa ating kaluluwa. Ang binayaran niya ay para sa buong tao kasama ang ating katawan. At isang araw, ito ay kanyang babaguhin. With always cross-reference sa 1 Corinthians chapter 15, ang sabi ni Pablo, yung may kasiraan, papalitan ng walang kasiraan, at yung may kamatayan, papalitan ng walang kamatayan, at lalamunin ng pagtatagumpay ang kamatayan. At ito'y tunay na pag-asa ng mga mananampalataya. And then pagdating sa verse 28, Romans chapter 8, nakita natin na ang Diyos ay greatly committed sa mga mananampalataya. Ang sabi sa verse 28, and we know that all things work together for good. How can we be sure na ang kaligtasan hindi maaaring mawala? Because all things work together for good. How can we be sure na ang totoong mananampalataya ay magpapatuloy sa pananampalataya? Because all things work together for good. To them that love God, to them who are called according to His purpose. And then titignan natin at ibinigay sa atin ng apostol ang tinatawag ngayon na golden chain of our salvation, this unbreakable chain of God's working sa ating kaligtasan. Ang sabi sa verse 29, for whom He, God, foreknew. At pinag-aralan natin yung foreknew, it means to choose. Pinili ng Diyos, inaglaanan ng Diyos ng kanyang special na pagmamahal. For whom He did foreknew, them He also did predestinate, and to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Verse 29, and whom He did predestinate, them He also called, and whom He called, them He also justified, and whom He justified, them He also glorified. Putting emphasis sa pronoun na He, at sino yun? Ang Diyos. It's God, it's God, it's God. God who foreknew, God who predestinated, God who called, who justified, and who will glorify. Ang lahat ng ito, ang Diyos ang may gawa. At hindi, listen, hindi ito papalya. Hindi maaaring ikaw ay foreknown, pero hindi ka makakarating sa justification. No. At hindi maaaring ikaw ay na-justify na at hindi ka aabot sa glorification. No! Hindi papalya ang plano at gawa na ito ng Diyos na kaligtasan. He is totally committed. And last 2 Sundays, binigyan pansin natin ang dalawang talata na ngayon ay talagang nag-move up sa hierarchy ng ranking ng aking mga favorite verses. Alam niyo, may mga favorite verses tayo sa Bible.
Itong verse 31 at 32 ay talagang umuusad sa unahan. Verse 31, what shall we say then to these things? Ang lahat ng ito mula sa verse 1 hanggang verse number 30 ay nagsasabi na ano? God is for us. Hindi ito yung subjective na God is for you, ang lahat ay magiging maganda. No, ito yung nagpapatunay na God is for you. All things work together for good. God is for you. He's working out this great salvation plan. God is committed. At ang tanong ni Apostol Pablo, who can be against us? Yes, maraming laban sa atin. Ang mundo, si Satanas, ang nakatahang kasalanan. But none of this will be successful. Ang sabi nga ni Jesus, walang makakaagaw sa kanila sa aking mga kamay. Pagdating sa verse number 32, and ginawa natin example kanina sa Sunday school, he that spared not his own son. Hindi niya pinagkait si Jesus, but delivered him up for us all. Ibinigay ng Ama si Jesus para mamatay, para sa ating mga kasalanan. At ang sabi ngayon ni Apostol Pablo, ang tanong niya, how shall he not with him also freely give us all things? Again, this is not a blank check na para i-claim mo lahat ng mga worldly desire mo. Well, binigay ng Ama ang anak, ibibigay niya ang sports car, ibibigay niya ang brand new house, ibibigay niya ang 1 million pesos, binigay niya nga si Kristo. No, hindi ito patungkol sa carnal desires. Ang context nito ay ang kaligtasan. Ibinigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak upang iligtas ka. Tingin mo ba, hindi ibibigay ng Diyos ang iba pang kailangan para ikaw ay mapanatili? Ang context pa rin ito ay ang kaligtasan. At ang punto dito ni Apostol Pablo, it is unthinkable. Hindi mo pwedeng isipin. Ang tanong niya, how shall he not with him also freely give us all things? Ang ibig sabihin niya, it will not be that way. God will give us all things that is needed para tayo ay ingatan, hawakan, at panatilihin sa kaligtasan. Ganun kasigurado. Muli, ito ay gawa ng Diyos. Now, pagdating sa verse 33 hanggang sa verse number, katapos-tapusan, sa verse number 39, we will encounter another 3 rhetorical questions. Sa verse 33, who shall lay anything to the charge of God's elect? Sa verse 34, who is he that condemneth? Sa verse 35, who shall separate us from the love of Christ? At sa lahat ng tanong na ito, I hope you can arrive at the answer. No one. No one. O tignan ho natin, verse number 33. Who shall lay anything to the charge of God's elect? Nagsimula tayo sa larawan ng kasalan. At sa kasalan, minsan, hindi lagi, pero minsan, merong tinatanong bago umusad ang ceremony ng kasal. Itatanong ng officiating minister, sino man dito ang nakakaalam ng sapat na rason upang ang dalawang ito ay hindi umusad sa pag-aasawa, ikaw ay magsalita na ngayon o manatiling tahimik magpakailanman. Speak now or forever hold your peace. At mahirap niyan, ako si Brando. Mahal ko si yung lalaki. Oh no. Now, ang punto ho, kaya ko sinabi ho yaan, who shall lay anything to the charge of God's elect? Sino ang makapaglalatag ng kaso? Sino makapagbibigay ng rason upang ang Diyos na committed sa kaligtasan, upang ang Diyos na He will work all things together for good, upang ang Diyos na committed to bring you to glory will cancel it? Sino? Sino ang makapagbibigay ng sapat na rason? Who shall lay anything to the charge of God's elect? Who will successfully give reason
upang i-incriminate ang isang mananampalataya na hindi na siya, wala ng condemnation, kung hindi, he should be condemned. Kailangan siyang hatulan, kailangan siyang parusahan. Well, again, merong isang masipag na gawin niyaan. At yun mismo ang isa sa kanyang mga titulo, walang iba kung hindi si Satanas. Ang sabi sa Revelation chapter 12 verse 10, isa sa mga nga ay palayaw ni Satanas ay ito, I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ. For the accuser of the brethren is cast down, which accused them before our God day and night. So merong karakter sa Biblia, ang kanyang pangalan is the accuser of the brethren. And ang gawain niya is he accuses the believers before God day and night. At isa sa pinaka malapit na halimbawa na makikita natin diyan ay sa Book of Job. Sa Book of Job, chapter 1, nahandoon si Satanas sa langit at ang sabi ng Diyos, nakita mo ba ang aking lingkod na si Job? Alam niyo ang akusasyon ni Satanas? Hindi ba nagtatapat yan kasi pinagpala mo? Kaya naman sumasamba yan kasi binless mo. Kaya naman nagmamahal sa iyo yan kasi pinoprotektahan mo. And here is Satan's accusation. Alisin mo ang proteksyon. Alisin mo ang pagpapala. Makita mo, susumpain ka niya ng harapan. And every day, day and night, Satan is before the throne of God, accusing us to God. Hayan ang iyong mga mananampalataya. Tingnan mo. Dapat mo silang hatulan. Dapat mo silang dalhin sa impyerno. Kita mo kung gano'ng kahina. Kita mo kung gano'ng kadalas magkasala. The accuser of the brethren. Who shall lay anything to the charge of God's elect? At ang sagot dyan is no one will successfully do so. Why? Nagbigay ng rason si Pablo. Why? It is God that justifieth. As we have studied, to justify is a legal term to declare a person just. Ito ay walang iniwan sa isang hukom na magsasabing ang hukom na ito ay nasumpungan ng si Sosimo Ganas ay hindi nagkasala. The court justifies. Idideklara na walang sala. At tayo na mga mananampalataya, ang sabi ng Romans 5:1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. And who justified us? God did. Ang Diyos. Ang Diyos na nakakaalam. Mga kapatid, higit kay Satanas, mas alam ng Diyos ang lahat ng pagbagsak natin. Higit kay Satanas, mas alam ng Diyos ang laman ng puso at isip natin kung gaano pa rin tayo karumi. Nakikipaglaban pa rin sa kasalanan. But it is God who justified. Ang sabi ng Galatians chapter 3 verse 24, wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ that we might be what? Justified by faith. Ang kautusan, mga kapatid, mga kaibigan, lalo na sa mga bisita natin, ang mga kautusan ng Diyos ay hindi hagdan na kailangan mo hakbangan para makarating sa langit. Ang kautusan ay nagpapakita na ikaw ay makasalanan upang dalhin ka kay Kristo. Upang ikaw ay maligtas. Upang ikaw ay deklarang matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya na namatay at muling nabuhay. Kapag ang isang tao ay tunay na nanampalataya at nagsisi at nanampalataya sa Ebanghelyo, ang Diyos ang umaaring ganap. Ang sabi nga sa Romans 3:26, to declare, I say, at this time, His righteousness, He might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. Ang Diyos ang umaaring ganap. Ang Diyos ang nagdedeklarang matuwid. At dito ho sa atin, kapag merong problema, dadalhin muna sa barangay. Yes? At kapag hindi nagkaayos sa barangay, ang i-advise ng mga, anong tawag dun sa barangay yun? Basta merong yung mga lupon?
At pag hindi talaga magkaayos, a-advise kayo na iakyat nyo ho sa korte. Provincial court muna. Or yun munang municipal court. Pag hindi na settle sa municipal court, akyat ulit. Provincial court. Pag hindi pa na-settle, akyat ulit. Kaya yung mga nahahatulan sa mga municipal court, pwede silang umapila sa pinakakataas-taasan, ano tawag? Supreme Court. At pag nagdesisyon na ang Supreme Court, wala nang court na pwede ka pang umangat. Final na. Tapos na. Oh, mga kapatid, meron pa bang hukom na mas tataas sa Diyos? Tapos na ang pagdinig sa kaso. Idiniklara na ng Diyos o na matuwid. Walang sino man ang magiging successful na maglatag ng kaso sa harapan ng Diyos upang ang mananampalataya ni Kristo ay mahatulan. Who is he that condemneth? Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. The second rhetorical question ngayong umaga sa verse number 34, tingnan natin. Who is he that condemneth? Sino siya nahahatol? Sino siya na magbibigay ng parusa? To condemn is to render judgment for punishment, to convict. Para mabigay ang katampatang parusa. Who is he that condemneth? And the answer is, walang makakapag-condemn. Sapagkat ang hukom na mismo ang ating Diyos at ang ating Panginoong Kristo, it is Christ that died. Paul gave 4 or 3 reasons na bakit wala nang makakahatol sa mga mananampalataya. And but again, ang tukoy diyan, who is he that condemneth? The God's elect. Ang mga pinili, ang mga hinirang ng Diyos, sino makakahatol sa kanila? Walang makakahatol sapagkat una, it is Christ that died. Bakit hindi na mahahatulan? Dahil namatay si Kristo. Ang sabi ng Romans 5:8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Sa 1 Corinthians 15 verse 3, at sabi ng salita ng Diyos, for I delivered unto you first of all which also I received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. Namatay siya para sa ating mga kasalanan. Galatians chapter 1 verse 3. Galatians 1:3, ang sabi, grace be to you and peace from God our Father and from our Lord Jesus Christ, who, Jesus Christ, gave Himself for our sins. O mga kapatid, kaya namatay si Jesus sa krus, ay namatay siya para bayaran ang ating mga kasalanan. At isa sa pinakamaliwanag na larawan na ipininta ni Apostol Pablo ay masusumpungan dito sa Colossians chapter 2 verse 13. Ang sabi sa Colossians 2:13, excuse me naman po. Colossians chapter 2 verse 13. And you, being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath He quickened together with Him, having forgiven all your trespasses. Pinatawad daw ng Diyos ang lahat ng ating kasalanan. And guess what? Ang pagpapatawad ng Diyos na ito is not in compromise of His justice. Hindi na walang bahala ang hustisya ng Diyos sa pagpapatawad niya. Na-satisfied pa rin ang hustisya ng Panginoon. Paano nangyari yun? Verse 14. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us. Teka muna, kung dun natapos, ang Diyos ay baluktot. Biruin mo yun, may kaso ka, tapos binura yung kaso. Biruin mo yun, may kasalanan ka, tapos binura yung kasalanan. Kung merong hukom, tapos may nasasakdal na tunay na nagkasala, tapos yung kasalanan nung nasasakdal ay buburahin, ang hukom na yon ay baluktot. Pero paano nangyari yun? Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way. And how? Nailing it to His cross.
O mga kapatid, sa mga larawan na madalas natin nakikita ng crucifixion, merong nakakaratula. Naalala ko pa ito, INRI. Sabi paano yung INRI? I-N-R-I. Naalala nyo, nakipagtalastasan yung mga religious leaders kay Herod. Ang sabi, ang nilagay ni Herod doon, hari ng mga Hudyo. Sabi nila, ilagay mo, nagke-claim siya na hari ng mga Hudyo. Ang sabi niya, ang nasulat ko na. Yun yung kaso ni Kristo. Ang official na kaso ni Jesus is rebellion sa tala ng mga Romano. Bakit? Merong iisang hari sa Roman Empire, si Caesar. At ngayon, merong isa na nagkiklaim na siya'y hari din, hindi uubra. Rebellion. At yun yung ginamit nila para mapako si Kristo sa krus. Ang punto, yung nakapako, yung nakasulat doon, yun yung kaso. Parang ginagawa ng mga nang sasalvage, huwag tularan. Drug pusher. Kaya siya sinalvage kasi daw siya ay, I'm not condoning salvaging, okay? Hindi ko sinasabing, pero ginagamit ko lang na halimbawa. Nakapako doon sa krus yung kaso. Kaya namatay yung nakapako. O mga kapatid, kaya namatay si Kristo sa krus. Kaya posibleng tayo ay napatawad. Kaya yung ating kasalanan at yung parusa na dapat para sa atin ay naalis because it was nailed at the cross of Christ and it was paid by Christ. Christ died for our sins. Now, hindi lang yun. Ang sabi ni Pablo, yea, rather, that is risen again. Hindi lang dahil namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan, siya'y nabuhay muli. At ang sabi ng salita ng Panginoon sa 1 Corinthians 15 verse 14, kung siya'y hindi nabuhay muli, if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is vain also. Kung hindi nabuhay muli si Kristo, walang saysay ang pananamuli. Kung hindi nabuhay muli si Kristo, uwian na tayo. Bukas hindi na ako pastor. Tama na, wala nang babalik dito next Sunday kung hindi totoong nabuhay siyang muli. Walang kwenta ang pangangaral, walang kwenta ang pananampalatayang Kristiyano. It will be just a mere club. Verse 15 ng 1 Corinthians 15. Yea, and we are found false witnesses of God because we have testified of God that He has raised up Christ from whom He has raised not up, if so be that the dead rise not. Verse 16, for if the dead rise not, then Christ is not raised. And if Christ be not raised, your faith is vain, ye are yet in your sins. Kung hindi nabuhay muli si Kristo, kayo nasa inyo pa rin kasalanan. Bakit? Kung hindi nabuhay muli ulit si Kristo, ibig sabihin yung kanyang pagbabayad ay hindi tanggap. Kung hindi nabuhay muli si Jesus, ang kanyang pagbabayad ay hindi sapat. Totoo ang sinabi ng isang theologian, ang muling pagkabuhay ay umaaktong tila baga resibo. Ito'y patunay na yung bayad ay tinanggap. Siya'y nabuhay muli at ang sabi ng salita ng Diyos sa Romans 4:25, who was delivered, Jesus, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Kung hindi siya nabuhay muli, God can never declare us just. No justification kung hindi nabuhay muli si Kristo. So who is he that condemneth? Wala. Why? Kasi si Jesus ang namatay para sa ating mga kasalanan. Bakit? Hindi na siya basta namatay, siya'y nabuhay muli. Hindi pa yun. Ang sabi ng salita ng Diyos, who is even at the right hand of God. Siya'y nasa kanan ng Ama. Anong ginagawa niya? Who also maketh intercession for us. Mga kapatid, merong iisang namamagitan para sa atin. At hindi yun si Apostol Pablo, hindi yun si San Juan, hindi rin yun si Maria. Ang tanging namamagitan para sa atin ay siya na namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. Siya ay nasa kanan ng Ama. It is an exalted status until He makes His enemies His footstool. At anong ginagawa ng ating Panginoong Jesus sa kanan ng Ama? What is Christ doing for believers, for the elect? Christ represents us and pleads for us before God. Hindi para i-compromise ang hustisya ng Panginoon. Si Jesus ay wala sa kanan ng Ama at nagsasabing, Lord, palagpasin mo na. Minsan lang naman eh.
Di ba minsan ganun yung ginagawa natin sa mga MMDA? Minsan lang, dos, di ko talaga nakita, palagpasin mo. We ask them to compromise. Pero si Jesus ay wala sa kanan ng Ama na sinasabi sa Ama, palagpasin mo na, Ama. No. At hindi niya kailangan. Sapagkat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, bayad ang kasalanan. Siya ay namamagitan para sa atin. He pleads for us. At ang kanyang pakikiusap para sa atin muli ay hindi para palagpasin ang kasalanan, kung hindi sinasabi niya, Ama, bayad na. Sasabihin ni Satanas, tingnan mo, nagkasala na naman yung Kristiyano na yan, At sasabihin ni Jesus, Ama, bayad na dun sa krus. Tapos na. He pleads for us. He represents us before God. He represents our case before God. Therefore, walang makakasira, walang makakaagaw sa atin sa Kanya, walang makakasira ng ating kaligtasan. Ang Ama, hindi niya ika-cancel ito. He is the one who justified. Ang Anak, siya ang namamagitan para sa atin. Siya ang nagligtas sa atin. At ang Banal na Espiritu, siya ang nakatahan sa atin. Ngayon, kung hindi pa sapat ang lahat ng ito, tumuloy pa rin si Apostol Pablo sa susunod na rhetorical question. Who shall separate us from the love of Christ? Baka mayroong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kung walang makakapagsakdal sa atin, walang makakapag-condemn sa atin, maaaring merong outside force na pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Maaaring hindi ang Diyos, hindi ang Anak, hindi ang Banal na Espiritu, baka mamaya ang mananampalataya mismo. O ang mga bagay na nangyayari sa paligid ng mananampalataya ay maging enough force or power para ang Kristiyano ay maagaw. Walang sagot pa rin ho dito, who shall separate us from the love of Christ? No one. No one. Is there anyone, anything, or any circumstances? And the answer is no one. Before we go here, tingnan muna natin, gusto ko mapaalalahanan ho tayo sa isang talinhaga ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Matthew chapter 13, verse 20, we see the parable of the sower. Particularly, yung pangalawang seed na natanim. Sa Matthew 13, verse 20, ang sabi ho ay ito, He that received the seed into the stony places, the same is he that heareth the word and anon with joy receiveth it. Ito dahil yung taong nakapakinig ng salita ng Diyos at dagli-daglian, masaya pa, tinanggap ang salita ng Diyos. Pero ang sabi sa verse 21, Yet hath he not root in himself, wala siyang ugat. Mababaw lamang. Nagsisimbolo ng hindi totoo. But dureth for a while, panumandalian lamang siya. Hindi siya nag-persevere. As we have studied kanina sa Colossians, he was moved from the faith. Ang sabi, for when what? Tribulation or persecution ariseth because of the word. Naging malinaw. Because of the word. Nakulong siya because of the word. Hindi dahil nagnakaw siya, hindi dahil lumabag siya sa batas, kundi dahil siya ay mananampalataya ng salita ng Diyos. Dahil siya ay mananampalataya ng ebanghelyo ni Kristo. Mga kapatid, huwag niyong pagkamalian. May mga tao pa rin sa ibang mga lugar na dahil sa pananampalataya kay Kristo, sinisilaban sila ng buhay. Hindi nyo lang nakikita sa social media. May mga mananampalataya ni Jesus dahil sa pananampalataya kay Jesus, pinupugutan pa rin ng ulo. Pero narito ang halimbawa ng isang tao na pasimula ay merong pagpapahayag ng pananampalataya, but when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by, bye-bye, he is offended. Nawala na. O mga kapatid, malinaw ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa Matthew 10, verse 32.
Matthew 10:32, ang sabi ni Jesus ay ito, "Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven." Verse 33, "But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven." Kapag ako ay kinonfess mo sa harapan ng mga tao, ko-confess kita sa harapan ng Ama, I will be your mediator. I will intercede for you. Pero ikakaila mo ko sa harapan ng mga tao, ikakaila din kita sa harapan ng Ama. At mga kapatid, ang kasaysayan ng Kristyanismo ay puno ng mga lalaki at babae, matanda o bata, na hindi ikinaila si Kristo. Read church Christian history. For the first 400, 500 years ng Kristyanismo, hinahunting ang mga Kristiyano. Pinapakain sa leyon, pinupugutan ng ulo, sinisilaban ng buhay. Sapagkat sa mga lugar na nasasakupan ng Roman Empire, merong kautusan ng lahat ng mga mamamayan ay sasabihin at least once a year sa harapan ng imahe ni Caesar, sasabihin nila, "Caesar is Lord." Pero narito ang Kristiyano, maaaring nanginginig, maaaring takot na takot, pawis na pawis. Alam niya ang mangyayari. Alam niyang mapapahamak siya. Alam niyang matindi ang haharapin niya. Pero sa harapan ng imahe ni Caesar, ang sasabihin niya, "Jesus is Lord!" Siya na namatay sa krus at muling nabuhay. He is my Lord, not Caesar! At ang taong yun ay pupugutan ng ulo. Because Jesus is Lord! Hindi laro ng relihiyon ng Kristyanismo. Is Jesus your Lord? Oh, mga kapatid, may mga Kristiyanong pinakain sa leyon. Itatali ka, hindi ka makawala. At bubuksan ang pintuan. At lalabas ang leyon. At kakainin ka ng buhay. Wala kang pinatay. Wala kang ninakaw. Yun ay dahil mananampalataya ka ni Jesus. As I've said, ang kasaysayan ng Kristyanismo ay puno ng libo-libo, if not milyon, na mga Kristiyanong nauna sa atin, na pinili ang kamatayan kaysa ikaila si Jesus. Let's go back sa Romans chapter 8, verse number 37. Verse number 36. Balik pa pala, verse number 35. Who shall separate us from the love of Christ? At merong tanong, shall tribulation? Kahirapan? Answer, no. Distress? No. Will persecution separate us from the love of Christ? No. Famine, taggutom? No. Nakedness? Yes, may mga Kristiyano, kinukumpiska ang lahat ng kanilang ari-arian dahil sila'y Kristiyano. No. Peril? Kadelikaduhan? Banta sa buhay? No. Espada? Tututukan ka ng espada at ikaw ipapatayin? No. Nothing shall separate us from the love of Christ. Ang sabi nga ni Pablo, kinote niya mula sa Psalm 44 verse 22, sa verse 36, ang sabi, as it is written, for thy sake, for Christ's sake, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Para tayong mga tupa na dadalhin sa katayan, alang-alang sa Kanya.
At ang kasaysayan ng Kristyanismo ay puno ng mga tao at mga mananampalataya na hindi ikinaila ang tagapagligtas. Mga kapatid, sa konteksto noon, pag sinabi mong Jesus is Lord, isusuka ka ng lipunan. Sa konteksto noon, pag sinabi mong Jesus is Lord, ngayon pwedeng in ka pa. Oh, Jesus is Lord. Woo, woo. No, sa konteksto noon, pag sinabi mong Jesus is Lord, ang sarili mong pamilya dadaling ka sa pugutan ng ulo. Pag sinabi mong Jesus is Lord, itatali ang kamay mo sa isang kabayo, magkabila, at mga paa mo sa magkabila, at hahampasin yung 4 na kabayo hanggang sa magkahiwa-hiwalay ka. Because you said Jesus is Lord. Hindi in noon ang maging Kristiyano. Hindi laro. Hindi ito tradisyon na nakagisnan. Ito ay katotohanan, ang ebanghelyo, siya na namatay at muling nabuhay, sasampalatayanan mo at siya ngayon ang Panginoon mo at pagtitiwalaan mo. Ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 36, how is it possible? How is it possible na libo-libo? Hindi ba ang Mga kapatid, ang mundong ito nadaya tayo at napaniwala tayo, ang pinakamahalaga sa lahat ay buhay. Hindi ba pinakamahalaga ay buhay? So gagawin ng lahat para mabuhay. E di kailangan mo si Jesus para mabuhay. Pero bakit ang history ng Kristyanismo ay puno ng mga Kristiyanong pinili ang kamatayan kaysa sa buhay? Dahil merong mas mahalaga kaysa sa buhay. Ang sabi sa Romans chapter 8 verse 37, nay, or no, in all these things, persecutions, tribulations, in all these things, we, God's elect, God's people, are more than conquerors. Higit pa sa mga magtatagumpay. Paano yun? Through Him that loved us. Muli, sinabi ko na sa inyo noon, mga kapatid, pag tumingin ka sa sarili mo, mahina. Bibigay. Kukulangin, kakapusin. But it is through Him that loved us. Siya kasi ang may hawak. Mga kapatid, hindi yung tindi ng hawak natin kay Kristo, kung hindi yung hawak niya sa atin. His power, He is the one who keeps us. Unto Him who is able to keep you from falling. It's not unto us. Kaya ang sabi ni Jesus, my sheep hear my voice, John 10:27, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of mine hand. Verse 38, ang sabi, for I am persuaded. Question, are you persuaded? Mga kapatid, sad to say, maraming mga so-called Bible teachers, theologians, they are not persuaded. Para sa kanila, pwedeng mawala ang kaligtasan. Para sa kanila, pwedeng tumalikod ang totoong Kristiyano. No, we should be persuaded as Paul is persuaded. Ang sabi niya, I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, kahit buhay o kamatayan man, kahit mga anghel pa, principalities, evil forces of darkness, powers, kahit yung mga nasa kapangyarihan, even mga governments, nor things present, nor things to come. Baka meron dumating sa future. No, kahit mga things to come. Pagdating sa verse 39, nor height nor depth. Ang sabi ng ibang mga commentators ng Biblia, height of joy and depth of sadness. Ang punto rito, isinakop na ni Pablo lahat. Lahat na nasa taas, lahat na nasa baba. Ang sabi niya, nor any other creature. Mga kapatid, verse 31, verse 32, verse 33, verse 34, ang Diyos ay committed sa ating kaligtasan. Now, outside of God, everything is creature. At ang sabi ni Pablo, nor any other creature. Nor any other creature can separate us, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Walang makapaghihiwalay sa atin.
Ganon katindi ang ating kaligtasan. Ganon katindi ang hawak sa atin ng Panginoon. Matatapos ako sa isang halimbawa. Noong AD 162, a few hundred years pagkatapos mamatay ng mga apostol, isang lalaki nagngangalang Polycarp, 86 years old, isang pastor na naging disipulo mismo ni John the Beloved, ang inaresto, 86 years old. At inaresto siya dahil siya isang mananampalataya at ngayon siya sisilaban ng buhay. At yung taong may hawak ng sulo na magsusunog kay Polycarp, naawa sa kanya, Polycarp, matanda ka na, huwag mo na hayaan mangyari pa sa iyo ito. Ikaila mo lang si Jesus at hindi ka namin susunugin. At recorded sa history ang salita ni Polycarp. Ang sabi niya, 86 years have I served him, and he never once wronged me. How then shall I blaspheme my King who has saved me? 86 years naglingkod ako kay Kristo. Kahit kailan wala siyang ginawang masama sa akin, paano ko lalapastanganin ang aking hari na nagligtas sa akin? At sinilaban ng buhay si Polycarp. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo Jesus. Muli, it's not us, it's Him. Now the question is this, are you in Him? Are you in Christ? Muli, hindi relihiyon, ikaw ba ay totoong mananampalataya na ni Kristo? O kung hindi pa, delikado ka. Kung paanong tiyak ang kaligtasan ng mga na kay Kristo Jesus, ganun din, tiyak, sigurado ang kapahamakan ng wala kay Kristo Jesus. Ikaw na hindi pa mananampalataya, ang inuutos ng Biblia, ikaw yung magsisi at manampalataya sa Kanya na namatay at muling nabuhay para sa iyong kaligtasan. Ang sabi sa salita ng Diyos, sino mang sa Kanya ay sumasampalataya ay hindi mapapahamak, kundi merong buhay na walang hanggan. Let's pray. Ang naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat sa katotohanan ng aming kaligtasan ay matibay at tiyak. Salamat sa katotohanan na walang makakapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo. Salamat na walang successful na makapaglalatag ng kaso at makakadulot na upang ihatulan mo ang iyong mga anak. Salamat, O Diyos, sa aming Panginoong Hesus na nagbayad ng aming mga kasalanan at muling nabuhay. Salamat, O Diyos, na siya'y nasa kanan mo at namamagitan para sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat natitiyak namin na walang anumang bagay sa mundong ito na makapaghihiwalay sa amin sa iyo. O Panginoon, nawa ang mga katotohanan ito'y gamitin mo upang lalo magdulot sa amin ng kasigasigan sa pananampalataya, lalo pang tapang sa paghahayag ng Ebanghelyo. At kung kinakailangan, Panginoon, ibigay ang aming buhay alang-alang kay Kristo. Salamat po. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ngayon sa daling ito, tayo ho ay dediretso sa ating pag-obserba ng banal na hapunan at ang Lord's Supper ho or communion ay ginagawa dito sa Jesus Christ Baptist Church ng may malaki at matinding pag-iingat. Ibig sabihin, hindi ho lahat ay basta-basta maaaring makibahagi dito. Sapagkat ang salita ng Diyos ay may mga pamantayan na ibinigay. Una, ang isang tao ay dapat tunay na mananampalataya. So kung narito ka at hindi ka pa isang tunay na Kristiyano, alam mo sa iyong puso na hindi ka pa totoong nananampalataya kay Kristo. Kaibigan, nais kong sabihin sa iyo, huwag kang makibahagi dito. Pangalawa, kung ikaw ay nagpapakilalang mananampalataya pero nabubuhay ka sa pagsuway sa kalooban ng Diyos, isa sa mga malinaw ay ang pagsunod sa tubig ng bautismo. Kung ikaw ay hindi pa sumusunod sa tubig ng bautismo, kaibigan, nais ko sabihin, huwag ka munang makibahagi dito. At kung interesado ka sa tubig ng bautismo, pwede ka makipag-usap sa akin. Ngunit kung narito ka sa biyaya ng Diyos, alam mo na ikaw ay anak na ng Diyos, mananampalataya ng Ebanghelyo, at sumunod ka na sa tubig ng bautismo, ngunit alam mo sa buhay mo ay meron ding mga pagkukulang at mga kasalanan. Anong kailangan mong gawin? Hindi mo kailangang lumiban sa Lord's Supper. Ang kailangan mo ay siyasatin mo ang iyong sarili. At pagsisihan ng iyong mga kasalanan. At makibahagi ka sa bagay na ito na inutos ng Diyos
na gawin natin. Hilingan ko ang ating mga kapatiran na makakatuwang sa Lord's Supper, ang ating mga deacons, si Brother Totoy, si Brother Junjun, si Brother Alex, at siguro si Brother Jusnel na lamang po dito sa... Nawala si Brother William? Lumabas? Sige po. Dito lang po, Brother Alex. As we have said, ang Lord's Supper ho na ito ay seryoso at hindi ho basta-basta. At tunay nga, nawa siyasatin natin ang ating mga sarili bago makibahagi dito. Tayo ho muna ay magkaroon ng sandali ng personal na panalangin, pagsiyasat at paghahanda sa pag-obserba ng banal na hapunan. Manalangin po tayo. Nalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama, salamat po sa dakilang kaligtasan. Kagaya po ng amin na pag-aralan, salamat po sa seguridad nito. Na wala nang sinuman na makakahatol sa amin sapagkat si Kristo ang namatay. Si Kristo ang muling nabuhay. At nasa kanan mo at namamagitan para sa amin. At Lord, ngayon sa daling ito, sa pamamagitan ng ng tinapay at ng katas ng ubas ay aalalahanin namin ang nangyari sa aming Panginoong Hesus. Na binayaran niya ang aming mga kasalanan doon sa krus. At umigis ang kanyang dugo na panghugas sa amin doon sa krus. And Lord, nawa lalo naming pahalagahan ang dakilang katotohanan na ito. At ang aming mga buhay, O Diyos, ay maging palamuti sa Ebanghelyo. At saliksikin mo kami ngayon, Panginoon, sa anumang mga kasalanan. O Lord, ang aming tanging pag-asa para sa aming kapatawaran ay si Kristo. Lord, samahan, tulungan mo kami sa pag-alaala sa kanyang ginawa, sa kaligtasan na iyong ginawa. Ito'y mauwi sa kapurihan ng iyong pangalan at sa kababanal ng iyong mga mananampalataya. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Mula sa unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 23. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y nakapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin. At gayon din naman, hinawakan ng saro. Pagkatapos makahapon at na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin po natin. Nalangin po tayo. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, muli aming inaalaala ang katotohanan ng aming Panginoong Hesus ay nabayubay sa krus. Tumanggap ng katakot-takot na pahirap. Pero higit sa lahat, O Diyos, siya ang tumanggap ng puot para sa amin. Ang kanyang dugo ay natigis na pambayad para sa aming mga kasalanan upang kaming mga makasalanan ay mahugasan. O Panginoon, ito lamang ang aming pag-asa. At sa aming pagdiriwang ngayon ng banal na hapon ng ito ay patuloy naming pinapahayag na ito lamang ang pag-asa ng lahat ng makasalanan. At nawa, O Diyos, ang iglesyang ito ay patuloy mong masumpungan na nangangaral ng Ebanghelyo. At patuloy na masipag na inaahayag ang katotohanan na si Jesus ang tagapagligtas. At nawa ang aming mga buhay, bawat isang mananampalataya, ay maging isang buhay na nagiging paanyaya, palamuti sa Ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat, O Diyos, sa ginawa mong pagliligtas. At salamat sapagkat walang sino man ang makaaagaw sa amin sa iyong mga kamay. Ama, patuloy mo kaming gamitin para sa iyong kaluwalhatian. Ingatan mo kami at ilayo sa anumang kasalanan. At nawa, patuloy mo po kaming gamiting instrumento sa paghahayag ng buting balita ng kaligtasan. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Yun hong mga cups ay lagyan na lang ho natin doon sa mesa sa likuran. Sa ating hong pagwawakas, tayo po'y tumayo at awitin ho natin ang ating pangwakas na awit. Tayo po'y mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Now I Belong to Jesus. Jesus, my Lord, will love me forever. From him no power of evil can sever. He gave his life to ransom my soul. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Joy floods my soul, for Jesus has saved me, freed me from sin that long had enslaved me. His precious blood he gave to redeem. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity.
Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga nakasama online. At muli, patuloy nating pagbulayan ang mga katotohanan ng Diyos na ating napag-aralan. At saan man tayo tinawag ng Diyos, patuloy tayong maging maliwanag na ilaw at maarat na asin, alang-alang sa Kanyang kapurihan. Sa ating paghiwa-hiwalay, mga kapatid, nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin, patuloy tayong maging instrumento ng paghahayag ng dakilang kaligtasan ng ating Panginoong Jesus. God bless po. Magandang tanghali. We are now dismissed. Magkakaroon ho tayo na sadaling meeting para ho sa ating Sport Fest. Sa mga kailangan ng umuwi, okay lang